Gusto mo bang makaipon o kumita ng 136,000? Oo, literal 6 digit yun. Kaya subukan mo na to. Pero syempre, di ba, sabahan mo ng diskarte at sipag. Ayan yung mga rekadong kailangan natin na pang coating. Breadcrumbs, harina, at saka itlog na may timpla. Kung ayaw may timpla yung itlog mo, ikaw bahala. Oo. Tapos pagkatapos mong ihanda lahat ng gagamitin mong pang coating, pwede mo na munang itabayan. Tapos, ayan, ilatag na natin yung pitso. Tapos durugin mo. Oo, lamugin mo lang pala. Okay. Tapos, sa palaman, ham at saka cheese. Depende sa kung gaano kakapal yung mga palaman na gusto mo ha. Tapos, ayan, erolyo mo lang siya, balutin mo na parang lumpia. Oo. Yung iba nakita ko, ginagawa nila, ginigiling nila yung karne ng manok. Tapos gagamit sila ng cling wrap. Ako kasi hindi ko pa ginawa yun. Para sa akin, mas okay yung ganito kasi parang mas tipid ata yun. Pero masarap din yung tingin ko kasi parehas lang naman ng manok at ano yan eh. Parehas lang din ng palaman. So, yung ginamit ko rito pang-lock toothpick. Pag toothpick ang gagamitin mong pang-lock, siguraduhin mo, or pan-sealed, ayan, siguraduhin mo na bibilangin mo kung ilan yung tinusok mo. Ha? Para alam mo kung ilan din yung tatanggalin mo. Oo, alam mo naman, baka mamaya magkamali ka, di mo natanggal yung isa, isang kagat, dugo agad. Kaya, ingat ka. Kaya, bibilangin. Okay? Tapos, ayan, balutin mo lang siya ng harina. Bakit niya ng harina? Hindi ko rin sure. Hindi, charot. O, kasi, kapag direkta mo lang yan sa itlog, tapos diretso mo sa breadcrumbs, dudulas lang yan. Pag pinarito mo, hihiwala yan sa karne ng manok. So, ayun yun yung use nun. Oo. Okay, pagkatapos mo i-dip sa itlog na may timpla, huli naman ay sa breadcrumbs. Ganun. Yan. Ito yung tipid na way ng pag-coating. Oo, sayang naman eh. Ganun din naman itsura. Hindi pa sobrang kapal ng balat. Yung pinaka-coating. Iba makapal. Kung gusto mo makapal sa'yo, ikaw bahala. Doblein mo yung pang-coating. Yung nga lang, mas magastos. Sa pag-deep fry niyan, alam mo na, huwag mong bibiglain, huwag mong madaliin. Kailangan dahan-dahan, kaya dapat mahina apoy. Tapos, sa pagtanggal ng toothpick, huwag kakalimutan bilangin. Tapos, mas maganda kung tatanggalin yung toothpick habang mainit pa. Sa panghiwa, mas maganda kung gagamitin mo bread knife. Baka sabihin nyo, ba't sinasabi ko bread knife? Pero ako di naman bread knife ginamit ko. Kasi, nagmadali na, hanapin ko pa yung bread knife sa kusina. Hiwain na lang namin, gusto na namin kainin eh. So, ganun lang yon. Okay, yung costing ko dito, ayan, apat na buo yung nagawa ko. So, ang costing ko dito ay pang buo, hindi slice. Yung recipe at saka costing nasa YouTube channels natin. Doon nyo na lang puntahan. Nasa description doon. Makikita nyo na yun. Pag pinindot nyo yung pinaka-title nung ating recipe, ng ating video, lalabas na yung description doon. Okay? Pati yung mga, alam mo na, na ginagamit sa kusina.